Mainit na po ang ating kawali tsaka yung mantika. Mag-start na po tayo. Pinagsabay ko na po yung carrot at potato, iprito. Kagaya ng dati, naglalagay po ako ng konting asin para may lasa na po ang ating mga gulay. Haluin natin once in a while hanggang magkaroon na siya ng toast yung mga gilid niya. Kung titignan niyo po, meron na po siyang mga toast sa mga gilid. Sign na po yan na pwede na po nating hanguin ang ating mga carrot at potato. Yan, pakita ko lang po siya ng malapitan. Yan po. Yan o. So, set aside muna natin sila para mamaya. Sunod, isir po natin ng ating mga manok. Ibig sabihin, i-brown po natin ng pinaka-outer layer niya para mawala yung lansa at maglabas pa siya ng mas masarap na lasa. Season po natin ng salt. Ayan. Konti pa po. Tsaka pepper. Ayan. Para mas masarap yung combination ng mga ingredients natin. Konti pa po. Ayan. So, haluin natin once in a while hanggang tuluyan na mag-brown ang pinaka-outer layer ng ating manok. Yun, no? Makalipas po ang ilang minuto, yan. Tingnan niyo po, meron na siyang brown. So, kapag ganyan yung ginawa niyong way sa pagluluto ng inyong manok, mas sasarap pa siya, mas lalabas pa yung lasa ng ng manok. Kaya mas maganda gawin niyo po yan sa mga chicken curry, sa mga menudo, I mean mga caldereta. Yan, maganda pong gagawin yan, ganyang step. So, nasa punto na tayo na iset aside muna natin yung ating manok. Tapos magigisa na po tayo pagtapos niyan. Next step po natin, magigisa po tayo ng luya. Ang luya po ay magandang ingredients para bawasan ang lansa ng manok or kahit anong seafoods na iluluto natin. So, wait lang po tayo ng 1 hanggang 2 minuto hanggang matoast na yung luya. Medyo matagal po kasi yan eh. Lumabas na yung aroma ng luya. So, ilalagay na po natin yung bawang at sibuyas. Ito po yung bawang. Ito naman yung sibuyas. Yung hiwa po nila medyo durog para hindi masyadong visible sa sarsa mamaya. So, continuously saute po natin sila hanggang mag-brown na yung bawang. Yung sibuyas naman maging translucent naman siya. So, ginagamit po ngayon yung medium heat po. Kung gusto niyo pong lumabas yung tunay na lasa ng inyong mga ingredients gaya ng bawang at sibuyas, mas maiging brown ng konti yung bawang. Yung sibuyas naman lumambot para lumabas yung pagkatamis niya. Kagaya niya, no? Sa puntong ito, yan, pwede na natin ibalik yung manok na nasir kanina. Yan. Mag-add tayo ng tubig. Kunti lang.
Tapos haluin natin ng dahan-dahan. Kapag nahalo nyo na, ayusin natin yung mga manok. Parang ganyan lang. Tapos takpan po natin siya. Ilagay po natin sa mahinang apoy hanggang tuluyan ng maluto ang manok. Balik po tayo. Balikan po natin after 15 minutes. Yan po, pakitakbosin nyo ng malapitan. Yan o, gandang sarap ng amoy. By the way, pang-pasensya na po, marami mong bata sa paligid, kaya medyo maingay. Yan po, balik po tayo sa aking minuto. Sarap tingnan, no? Grabe. So, next step po natin, maglalagay po tayo ng curry powder. Ito po. Tansya-tansya muna, kasi sobrang dami. Yan na muna. Kung kulang yung curry powder, pwede na po tayo magdagdag. Ito na mo yung gata. Grabe. Pinagsama mo yan. Masarap talaga. Pigayin natin. So, syempre, haluin natin para well blended po ang ating chicken curry. Ganda ng kulay, oh. Pag kulang yung chicken curry, yung curry powder, add lang po tayo. Palagi ko kulang yung chicken curry, yung curry powder, dagdag pa tayo. Ito, dagdag tayo. Tapos dagdag din tayo ng konting tubig. Haluin ng mabilisan. Ayan. Takpan po natin ng mga 15 minutes kasi kanina 15 minutes lang eh. So gawin natin 30 minutes all in all. Balik po tayo mamaya. Ayan na. Balikan na po natin. Tingnan nyo naman. Grabe yung sarap niya, no? Pakita ko sa malapitan yung yung mga manok po. Tignan nyo po yung sarsa. Grabe yan, oh. Mabisang sarsa yan. Ilagay mo sa bagong saing na kanin. Boom na yan, boom. Rice please pa more. Yun, oh. Next step po natin, timplahin po natin ng patis. Haluin po natin para pantay-pantay yung lasa. Napansin nyo ba kapag binibilisan ng pagluto, normally hindi po masarap yung kalabasan. So maganda, take your time po. Yan. Ilalagay na po natin itong gulay, carrot at potato. Yan, spread lang natin sila. Takpan natin na ulit ng mga 5 minuto. Balik po tayo. Balikan na po natin. You know. Last and final touch po, nalagay po tayo ng red bell pepper. Tapos meron tayong pineapple tidbits. Optional lang po yan. Kung ayaw nyo, huwag nyo po lang yan. So gagawin lang po natin yan. Haluin. Yun, oh. Grabe, no? Puro na lang grabe. Meron kasi nagko-comment, puro na lang grabe. Grabe na naman talaga yung pagkain natin eh. Diba? Oh. Ano po kayo mag-bash? Love each other po. Sarap ng kulay. Grabe, oh, grabe, oh.
Oh, grabe na po ha. Yan. Happy lang po tayo. No, sarap niya no. Tignan po maigi. Pakita po siya ng malapitan. Yan no. Okay na po yan. Sana nag-enjoy po kayo sa aming recipe for today. Pwede rin po itong gamitin sa, sa holiday season. Kasi makulay po eh. Tsaka masarap yan. Like, subscribe, pakishare po yung mga video po namin para makabot po sa mga kaibigan nyo. Yan po. Sana nag-enjoy po kayo. Maraming salamat po. Yan, pakita lang yan. Salamat po. Thank you po.